Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dating NPA commander sumuko sa Bukidnon. Suspect sa pagpatay sa 68-year-old na doktor arestado sa Quezon City. 3.6 million pesos na halaga ng ecstasy nasabat sa Port of Manila. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang dating miyembro at mataas na opisyal ng Communist Terrorist Group o CTG sa ilalim ng Guerrilla Front 6 Coy Thunder Sub-Regional Committee 2 North Central Mindanao Regional Committee ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad Kamakalawa. Kinilala ang sumuko sa alias na Tonying Ogon, 28 taong gulang, may asawa at naninirahan sa sitio Sunnyday, Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Siya ay dating ABE Team Leader, Squad Leader, Vice CEO ng GF Malayag at Commanding Officer ng SYP2 Lahar. Naging bahagi umano siya ng ilang armadong engkwentro at harassment operation sa Bukidnon. Nainganyo siyang sumuko matapos mahikayat ng isang dating kasamang unang bumalik sa gobyerno. Ang kanyang pagsuko ay bunga ng pagtutulungan ng Bukidnon 2nd PMFC, Quezon MPS at iba pang intelligence units. Isinuko na rin niya ang isang caliber .45 1911 Colt pistol. Pinuri naman ni Police Brigadier General Jason De Guzman ang matagumpay na operasyon at muling nanawagan sa iba pang rebelde na magbalik loob sa pamahalaan para sa mapayapang pamumuhay. Arestado ang isang lalaki na itinuturong suspect sa pagkamatay ng isang lalaking doktor na natagpuan sa loob ng inabandonang SUV sa Mindanao Avenue Extension sa Quezon City kamakailan. Batay sa investigasyon ng pulisya, kita sa dashcam na naglakad sa harapan ng sasakyan ang lalaki. Pumasok umano ito sa loob at pinagnakawan ng 68 anyos na doktor na hindi pa pinangalanan ng otoridad. Natagpuan na lamang natadtad ng saksak ang biktima gamit ang gunting o iris scissors matapos i-report ng isang security guard ang nakaparadang sasakyan. Nawawala rin ang mga personal nitong gamit gaya ng cellphone, wallet at pera. Nang maaresto sa follow-up operation ng suspect ay nakuha sa kanya ang ATM at nail cutter ng biktima. Mahaharap ang suspect sa reklamong robbery with homicide. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Bureau of Customs o BOC ang nasa mahigit 2,000 piraso ng hinihinalang ecstasy sa Port of Manila, Kamakalawa. Ayon sa investigasyon, natuklasan ng iligal na droga na mula sa Germany at nakadeklarang vitamins ang laman ng isa ilalim ito sa canine inspection at x-ray scanning. At nang buksan ito ng mga otoridad, tumambad sa mga ito ang 2,136 dark gray tablets na ang ecstasy na nakabalot sa puting plastic bottles na may standard drug value na 3.63 million pesos. Nakatakda ng isyuhan ng warrant of seizure and detention ng shipment nito na maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.